Ngayon po naman ay mayroon po tayong isa pang napakaganda na personal sharing po ng isang kapatid po natin. At isa rin po siya sa nakadama ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang pagganap bilang isang manggagawa ng Panginoon at ng ating simbahan sa gawaing pangkaligtasan. Siya po ay isang retiradong teacher sa lalawigan ng Quezon at siya rin na po ang magbibigay ng magandang eksperyensya po niya sa pagkilos, pagtulong, pagmamahal ng kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay bilang isang ina, bilang isang guro at bilang isang Kristiyano. Sister Jenny Saison. Isang mapagpalang gabi po. Ang nawa ay sumaating lahat, lalo't higit po sa mga tagapakinig ng aming programang ito na Endless Love of Jesus. Muli po ako si Mrs. Maria Jenny Liaga Saison. Happily married po to Mr. Armand Saison. Meron na po akong 5 anak, 2 manugang, at magdadalwa na rin po ang aking apo sa edad kong 44. So, sabi nga po ni Brother Ador, I am a retired teacher by profession. For almost 22 years in service na po ako. But, presently po, proud to say, I am a servant by vocation to Love of Jesus Community or the Catholic Charismatic Community. So, paano nga po ba ako napabilang dito sa Love of Jesus? It's all because, sabi ko nga po, I was physically challenged. Nagkaroon po ako ng napakaraming karamdaman. I had so many sickness. By the year 2002 po, nagkaroon po ako ng tinatawag na hyperthyroidism. Goiter po in short. Yun po ay yung paloob na tinatawag kasi po pagpalabas, lumalaki po yung leeg na ang tawag po doon ay hindi hyper, but hypothyroidism po ang tawag doon. I was diagnosed po at Lucena United Doctors at sabi po ng doktor, I need to be operated. But my husband wanted other option. Ayaw po niya ng operation. So, we are being referred to Manila United Doctors for the so-called treatment na ang tawag po ay radiation procedure. Yung po bagang gangamartiolate lang na bote na ni-radiation daw po yun at ipinainom sa akin. Even though costly po siya, yun po ang pinili ng husband ko para sa akin, and praise God, I was healed. Pero meron pong naiwang complications dahil nga po goiter. Nagkaroon po ako ng tinatawag na atrial defibrillation. Here, heart ailment po siya, na kung tawagin ay atrium daw po yun, na kumbaga po ang puso ko daw po ay barado in which yung blood na dapat ay dumaloy doon sa mga tinatawag na right ventricle o right auricle ba yun, hindi po ako masyadong sure that as a term, ay hindi daw po makadaan kung kaya't tumitilamsik daw po sa daang hindi dapat daanan. So since then po nagkaroon ako ng maintenance ng mga gamot. I became also po asthmatic. Konting gawa lang po, konting kibo, pagod kaagad, hika kaagad.
That's why I have my own nebulizer machine at home. At kapag naalis naman po ako, syempre medyo mabigat, malaki ang machine. May baon-baon naman po akong inhaler. So, napakahirap po. So, not only that po, maalala ko, as well as my husband, year 2011 po, nagkaroon din po siya ng, he had his kidney operation at the United Doctors Medical Center at Quezon City sa Manila po. For clearance purposes po, after 3 months na siya ay maoperahan, bumalik kami sa doctor po niya para kumuha po ng fit to work niya dahil mag-on board na nga po uli siya dahil nga po siya ay isang seaman. And praise God po, the laboratory results are all normal para po sa kanya yon. So sa katuwaan po at makakaalis na siya, bigla po ba niyang naalala yung plano niya talaga na bago siya umalis, sinabi po talaga niya yon na ako ay kanyang ipapa-general check-up. And right that very moment po, ipina-general check-up niya ako in the same hospital, sa United Doctors Medical Hospital po. So, ipina-urine test po niya ako, blood test, yung mga blood count, at pina-thyroid scan din po ako, at dahil nga po nagka-goiter ako, chest x-ray, pina-ECG po, gawa po nung aking heart ailment, and okay naman po lahat. But then, nung kami po ay ando na sa aming gynecologist, she requested po na magkaroon ako ng transvaginal ultrasound. And the findings, sad to say po, is that na-find out po na I have to undergo Tabiso operation. Tabiso, in its acronym po, ay yung tinatawag na total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo operectomy. Napakahaba po, pero paiiksiin ko. Ibig sabihin po, meron po akong myoma. Napakalaki na daw po at ang bukol po sa aking matres or ang matres ko daw po ay infected na raw. Kaya both my ovaries, both my uterus, and fallopian tube ay kailangan na daw pong operahin. And I got operated the soonest possible time dahil nga po my husband canceled his scheduled flight. So, madalian po. And praise God again. So, I surpassed all of those sickness na dumaan po sa aking buhay. So, as what I have said before, sabi ko nga po, I was physically challenged. But I surpassed all of those sickness, both to me and to my husband. And I'm so thankful po talaga, of course po, sa ating Panginoon. Analyzing what had happened and realizing what I did and where I am now, I would say, all my sickness are just my platforms to serve God. Kumbaga po ay kinailangan akong magkasakit para magindaan ito para ako ay makapaglingkod sa ating Panginoon. At hindi ko po yun pinagsisisihan dahil maligaya po ako ngayon kung nasa saan po ako ngayon. Muli ko pong iisa-isahin kung bakit nasabi kong ang aking mga karamdaman ay naging platform to serve God. Gumaling po ang aking goiter. So, nagi po akong tagapalasimba. Palasimba po ako ng Sariaya, yung every first Friday po ba. So, I try to attend mass po, kaya medyo nalilate ako noon sa aking klase. So, yun po yung naging parang nare-recall kong naging simula ko na pagsiserve sa ating God. By simply attending mass. At
gumaling nga rin po, sabi ko nga, ang kidney operation ng husband ko. At meron po akong ka-sister na si Sister Lita. She invited me po para mag-serve bilang usherette and collector sa parokya namin sa Peña, Francia. At hindi ko po siya napahindian, although nung first niyang tawag sa akin, medyo nag-aalinlangan ako kasi nga po ako ay nagtuturo. But then, nung kami ay magpang-abot sa imahin ng mahal na ina ng aming chapel, ewan ko po ba at bigla akong napaimik sa kanya nang sabi ko ay, Sister Lita, willing na po akong maging usherette and collector ng ating parokya. So, tungkol naman po dun sa asthma at sakit sa puso ko po, in-invite naman po ako ng aking kumaring Mayet. She invited me po to attend daw po kami ng Love of Jesus prayer meeting. At si Mother Sally nga daw po ay maghihiling. And so, I attended po. And starting that first attendance ko po sa prayer meeting na iyon, regular na po ako every Saturday at 6 o'clock po sa aming subdivision. I tried my best po to attend prayer meeting. At doon na po nagsimula ang, besides prayer meeting, uma-attend na rin po ako ng fellowship ng Love of Jesus. Yun pong tinatawag naming fasting na 3 and 5 days. Uma-attend na rin po ako ng vigil at kahit po grand vigil sa Malabon, sa malalayong lugar. So, whatever activities po ng Love of Jesus, I make it a point po na ako ay makasama. And slowly po, padalang ng padalang, ang aking asthma attacks at palpitation po ng aking puso. Praise God po, I'm so happy. Dahil hindi ko na po siya nararamdaman hanggang sa mga oras na ito. Hindi na po ako hinihika o hinahapo. Hindi na rin po sumasakit o kumikirot yung aking puso. Doon naman po sa success ng aking myoma operation, another invitation naman po came from Mama Ena, yung isa ko pong kasister din sa Love of Jesus, na pwede ba daw po ako na every Mass sa chapel mismo namin, sa subdivision namin, na every Saturday at 5 p.m., ako daw po ay siyang magbabasa nung una pong pagbasa at yun pong Salmong Tugunan. At ito po ay walang kagatol na gatol ko pong tinanggap dahil sino nga po ba ako para tumanggi. Malinaw po sa akin na mahal ako ng ating Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Really, I am so blessed. And through my rendered service to Him, nawa sa iyo, mahal na Panginoon, ako ay makapagbalik papuri sa iyong kabutihan. So, yun nga po, without knowing po, ako nga po pala ay nagre-rendered na ng service sa ating mahal na Panginoon. And with that, mayroon na po pala akong, para po bang masasabi kong malalim na po yung relationship ko or yung meron na po akong personal commitment with our God. And up to now po, patuloy akong nakikiisa sa bawat gawain. Katulad nga po nitong na-invite po ako kahit po medyo ninenervyos ako at hindi po ako sanay na maging sharer daw po ako nitong programang Endless Love of Jesus. So, dahil nga po ramdam na ramdam ko at gusto ko po talagang magbalik pa sa salamat sa ating Panginoon. So, I tried my best po to share. Dahil po naniniwala ako na maski nalulugdan ng ating Panginoon, yung maiproclaim yung kanyang goodness besides sa kanyang mga salita, ay talaga pong ito yung sabihin natin nakakapagpaligaya sa kanya. Kaya with this po, sana sa ginawa kong ito, sa kabila ng aking mga pagkukulang at mga naging karamdaman, dama ko po na ako ay kanyang
isang pinili. At yun po ay aking lubos na ipinagpapasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat.